tayong maniniwala sa sinasabi niya. Hindi lahat ng may itsurang anghel, anghel din ang pagkatao. Walang ibang gagawa nun kay Donnie, kundi ang babaeng yan. Ang babaeng yan ang may kasalanan. Mangkukulam! Kusa silang lumapit. Nakangiti pa habang gusto nilang kilalanin ang ina ng kanilang nililigawan. Akala nila kapag nakuha nila ang loob ko, tatanggapin ni Melissa ang idinudulog nilang pag-ibig. Totoo naman, hindi ba anak? Inestima ko sila ng maayos. Sadyang mabango lang sila sa pang-amoy ko. Nakakagutom. Ang sarap. Nay, iba ho siya. Iba ang saya ng nararamdaman ko nang makaharap ko siya. At mabait siya. Sa unang pagkakataon, mula nang mawala si Itay at si Kuya, may isang taong nagtanggol sa mga taong nanunukso at nambabasto sa akin. Kung wala ng lunas para gumaling ang inay mo, wala ring dahilan kung bakit kailangan mong manatili rito. Hindi tamang dalawa kayong nakakulong sa sumpa ng inyong lahi. Melissa, magiging makasarili ako. Pero mahal kita. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, nakahanda akong damayan ka. Sa palengke, kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng mga bilihin, doon mo rin makikilala ang iba't ibang uri ng tao. Sa lahat ng mga manininda, may isang bagong salta. Lahat ng mga mapanuring matay nakatingin sa kanya. Hindi dahil sa kompetensya nila ito sa mga mamimili, kundi dahil sa natatangin nitong ganda. Hindi maiwasan na may mainggit at magselos dahil sa palengke, karamihan ng mga mamimili ay nahihikayat sa ganda ng tendera. Ay dito sariwa ang mga isda, mga suki. Bumili na kayo rito. Dito nyo lang mahahanap ang mura at napakasariwang bilihin. Ay, suki, ano bang hinahanap mo? Dalagang bukid pa? O heto, pulang-pula ang hasang nito. Masarap gawing kusido. Ilang kilo bang kukunin mo? Kikiluhin ko na ba? Hay, sandali lang. Huwag kang magmadali, namimili ako. Huwag ka nang magdalawang isip, suki. Abay maraming mamimili. Baka maunahan ka. Abay, ang ganda ng tinderang yun. Parang artista. Ay, sandali. Teka, kikiluhin ko na ba, suki? Bibigyan kita ng discount. Ano ka, hindi na? Doon ako. Abat. Hay! Ayaw mo sa isdang sariwa! Eh gusto mo sa isdang bilasa! Ay, talagang mabibila sa mga paninda natin, Aling Uding. Kung araw-araw ganitong kalakaran dito, nilalagpasan tayo ng mga mamimili. Ay, pero normal lang yun. Kasi pag may bagong mukha, yun ang pinagpipiestahan. Tigilan mo nga ako, abe. Hindi yan ang nangyari sa akin. Aling Uding, talagang hindi yan nangyari sa inyo. Bakit? Nung bagong salta ko dito punong-puno pa ang pwesto ko ng mga paninda. Pero hindi ako pinagpiestahan. Aling Uding talaga, oo, nagpapatawa kayo. Huwag niyang sabihing maganda siya kaya pinuputakti siya ng mga mamimili. Ang mga sariwa, itong mga paninda ko. At yung mga isda niya, mga bilasa. Huy, Aling Uding, huwag na ho kayong sumigaw at huwag kayong tumingin doon. Baka sabihin niya pinaparinggan niyo siya. Abay, totoo naman Siya ang tinutukoy ko bakit ba? Natatakot ka? Abay, subukan niyang umalma at isusubsob kong mukha niya sa mga paninda niyang mga bilasa. Ay sus, makabalik na nga lang sa pwesto ko. Matadamay pa ako Ay, suki! Ay, dito na kayo bumili. Mura lang, sariwa pa. Dito na kayo. Si Aling Uding, kilala sa pagiging pakialamera at mapanuri sa palengke. Walang nakaliligtas sa kanyang komento. Marahil, sanay na ang lahat sa pagiging bungangera nito at walang lakas ng loob ang sinuman para makipag-argumento sa kanya. Hoy, Donnie,
Baka lumuwa na yung malalaki mong mga mata sa kakatitig sa babaeng yun. Hindi naman ho, Aling Uding. Anong hindi? Napapansin ko, lagi kang wala sa sarili. Pinabitbit ko nga sa'yo yung banyera, bilao ang binigay mo sa akin. Dinala ko pa rin ho sa inyong banyera, Aling Uding. Pasensya na ho, tao lang. Ay nako, alam ko nang ibig sabihin ng mga titig na yan. Ay may gusto ka sa kanya, no? Sinong hindi magkakagusto sa kanya? Ang ganda ho talaga ni Melissa, Aling Uding Uy, nananalamin ka ba? Sigurado ka na papasa ka sa Melisang yan? Gwapo naman ho ko Guwapo. Siyempre, yung aso nga may itsura tao pa kaya. Aling Uding naman, nakakasakit ho kayo ng damdamin. Kailangan namang magbubulahan pa tayo dito. Ay sus, mas mabuti nang may nagsasabi sa'yo doon Tatabi ka pa lang kay Melissa. Halanganin ang itsura niyong dalawa. Di inamin nyo rin na talagang maganda si Melissa. May mga mata ako doon At kaya hindi nauubos ang mga paninda nyo. Kasi talo kayo ni Melissa. Ano kaya? Ligawan mo doon Sasagutin kaya ako nun? Pasagutin mo. At kapag naging kasintahan mo na, halisin mo siya dito. Siyempre ho. Kasi hindi ako papayag na magtinda siya rito sa palengke. Baka maagaw pa siya sa akin ng iba Oo, tama. Hindi bagay ang ganda niya dito sa palengke. Ibahay mo. Buhayin mo. Gawin mong prinsesa. Anakan mo ng anakan para hindi ka niya maiwan. Oo, Aling Uding. At para bumalik na siya akin ang mga suki ko. Mula nang dumating si Melissa sa palengke, marami nang nagsilipatan ng mga suki ni Uding, kaya laging bantay nito ang kilos ng dalaga, lalo pat halos lahat ng lalaki. Si Melissa ang gusto. Isa sa nagkalakas ng loob na ligawan ang babae ay si Donnie, isang bagger. Melissa, baka may iutos ka pa. Sabihin mo lang. Nakakahiya na sa'yo, Donnie. Hindi mo kasi tinatanggap ang bayad ko. Libre lang. Basta ikaw. Naku, hindi pwede. Paano pambili mo ng pagkain? Kung hindi mo tatanggapin ang binabayad ko sa'yo, sa iba mo na lang ialok ang tulong mo. Sobra naman ang kinikita ko sa araw-araw ko dito sa palengke. At saka, hindi lahat binibigyan ko ng serbisyong kailangang may bayad. Huwag mo namang isipin na hinahamak ko ang kinikita mo dito, Donnie, ha? Inaalala ko lang kasi ang pagpapagal mo sa buong araw. Tapos, wala ka naman palang makain. Hindi lang sa pagiging bagger ako kumikita, Melissa. Madiskarte yata to. Mabuti naman kung ganun, Donnie. Nakikita ko naman kung gaano ka kasipag. Mabentang mabenta ka nga dito sa pwesto namin Lagi na lang ikaw ang hanap. Ako ba, Melissa? Hinahanap mo rin ba ako araw-araw? Siyempre, kasi maliban sa isahan ka lang kung magtrabaho, listo ka pa kung kumilos. Talaga? Kung ganun, huwag ka nang magtatawag ng ibang bagger. Isang sipol mo lang, nasa tabi na kaagad ako. Sipol? Hindi ako marunong sumipol Ang ibig ko sabihin, ipatawag mo lang ako. Agad akong darating, Melissa. Salamat, Donnie. Hoy, ganda. Pabili nga ako ng 1 kilo. May bibili. Maiwan kita, Donnie. Salamat uli sa'yo. Basta ikaw, Melissa. 3 points ulit ako. Malapit mo na mapasagot si Melissa, Donnie. Yes! Ito ang matagal nang hinihintay ni Donnie, ang makalapit at makuha ang atensyon ng dalaga. Kaya nang mapansin siya nito, halos hindi niya ito maiwan-iwan. Laging nasa tabi nito si Melissa. Melissa! Donnie, bakit? Akala ko nasa pwesto ka pa Maaga kang nagsara ngayon. Maaga kasing naubos sa mga paninda kong isda Kailangan ko na rin umuwi ng maaga. Sana pinatawag mo ako. Para natulungan kitang mag-ayos ng mga gamit mo. Kaya ko na yun, Donnie. O sige, sasakay na ako ng tricycle. Ihahatid na kita, Melissa. Ha?
Gusto kong makilala ang pamilya mo. Para naman makapag-akyat na ako ng ligaw sa'yo. Hindi pwede. Ha? Ano ang ibig ko kasing sabihin, Donnie? Hindi ka pwedeng pumunta sa bahay para umakyat ng ligaw. Mahigpit kasi ang nanay ko eh. Ayaw niyang may lalaking umaakyat sa bahay namin para manligaw. Nasa hustong edad ka na, Melissa. Bakit naman magagalit pa nanay mo? Nasa tamang edad ako pero maaga pa raw para ligawan. Siguro kasi, akala ng nanay mo, ang mga lalaki manluloko. Ha? Walang tiwala ang nanay mo, no? Kaya ayaw kanyang paligawan. Pero Melissa... Donnie, wag. Pasensya na kung hinawakan kita sa kamay, Melissa. Hindi maganda sa paningin ng mga tao na hinahawakan ng kamay ng babae. Lalo na kung wala pang basbas ng simbahan ng kanilang pagsasama. Ha? Bakit ka napangiti? Mali ba ang sinabi ko? Tama, Melissa. Pero panahon pa ng hapon ang paniniwalang yan. Sa panahon ngayon, walang pakialam ang mga tao sa relasyon ang may relasyon. Kahit na, mahigpit na bilin yun ng nanay sa akin. Huwag ko raw bastusin ang sarili ko sa paningin ng ibang tao. Oo, tama ang nanay mo. Sorry, Melissa. Hindi na mauulit. Salamat, Donnie, at ginagala mong paniniwala ko. Ang nanay mo lang ang madalas mong nababanggit. Nasaan yung tatay mo at yung kapatid mo? Ha? Melissa, bakit bigla ka nalungkot? Patay na kasi silang lahat eh. Nako! Sorry, Melissa. Hindi ko alam. Hindi, okay lang. Tama ka. Hindi mo alam. Mauna na ako, Donnie. Sigurado ka ba talaga na hindi ka magpapahatid? Parang bigat kasi ng mga bitbit mo eh. Tulungan na kita. Kaya ko na to. Butas pa yata yung plastic na pinagbalutan ng karneng binili mo. Ano? May bumubuhos na dugo sa plastiko. Baka mamantsa na damit mo. Hindi. Pauwi na rin ako eh. Kaya ko na to. Sige na, Donnie. Kaya pala mailap siya sa mga lalaki. Dahil mahigpit ang nanay niya. Sa bagay, yun ang gusto ko sa isang babae. Mahal kita, Melissa. Sana, dumating ang araw, makilala ko nanay mo. Para patunayan sa kanya na desidido akong asawahin ka. Araw-araw ay nagpapakitang gila si Donnie kay Melissa. Iba si Melissa kumpara sa mga babaeng nakilala niya sa palengke. Sa loob niya'y kilala niya ang dalaga. Konserbatibo ito at isang mabuting anak, kaya lalo pa itong minahal ni Donnie. Inay? Nay? Ikaw na ba yan, Melissa? Ako nga po, Inay. Nandito na po ako. May kasama ka. Wala po. Mag-isa lang po ako, Nay. Maaga ka ngayon. Lagi naman po akong maagang umuwi. Madalas po kasing naubos agad ang paninda ko mga isda. Melissa, Nay, nanghihina na naman ho kayo. gutom na ako, anak. Kaya nga ho ako bumili ng maraming karne. Sige, Nay. Ipagluluto ko po kayo ng paborito nyo. Tsak hong mabubusog kayo ng husto. Bilisan mo. Hindi na ako makapaghintay. Sige ho, gagawin ko na po. Bago pa lang na maulila ang ama at kapatid, kaya si Melissa na ang tumatayong breadwinner para sa kanilang mag-ina. Mabigat ang loob para kay Melissa. Ang ibinigay na pangangailangan ng ina. Ngunit ginagawa nito ang lahat para wag mapunan ang kagustuhan nito. Aling Uding, kanina ko pa napapansin. Iba yung ngiti nyo ngayon Sino ba yung madalas na tinitingnan nyo doon? Abay, wag mong sabihin. Ako lang ang nakakapansin, ha, Abe? Tignan mo si Donnie. Tignan mo. Ganun pa din naman si Donnie. Walang nagbago sa itsura niya. Mukha pa rin bisugo. Ay, ano ba naman yan, Abe? Bantay sarado ng ginagawa niya kay Melissa. At mukhang bisugo pa rin pero okay ng dalawa.
Sinagot na ni Melissa si Donnie. Abay, anong nakakapagtaka dun? Masipag na binata si Donnie, madiskarte sa buhay, at higit sa lahat, sanay sa hirap. Oo nga, no? Pero, ang layo ng itsura nila, Aling Uding. Mabuti sana kung magiging anak nila, lahat kamukha ni Melissa. Eh kung malakas ang dugo nitong si Donnie, naku po! Ay naku, napakamapanghusga mo naman, Ame. Nagsalita ang tsuserang to. Anong binubulang-bulang mo Wala dyan, ha? ho, Aling Uding. Wala ho. Maligo lang araw-araw yung si Donnie. Lalabas ang gandang lalaki niyan. Pero mukhang hindi na kailangan. Eh, tingnan mo. Parang nagkakaigihan na yung dalawa. Parang kahit maligo ho ng isang drum, parang wala rin. Di ba, Aling Uding? Ay, nagsimula na naman yung pagiging pintasera mo, Ame. Mas marunong ka pa sa akin. Alam ko kapag may pagkakaunawan ng babae at lalaki. Nako, sadyang malisyosa lang ho kayo. Pero, mas malapit ang pwesto ko kay Melissa. Naririnig ko yung usapan nila hanggang ngayon. Naku, todo pa rin sa panliligaw yan si Donnie. Ay, naku, bisit! Oh, eh bakit biglang nagbagong ekspresyon ng mukha nyo? Si Aling Uding, kinikilig na lang sa love story ng iba. Ano? Kanina nakangiti kayo dyan eh. Eh, paano naman kasi? Akala ko mawawala ng babaeng yan dito sa palengke. Hindi na ako nakakabawi sa benta ko. Abay, malas talaga. Kalingan nyo kasi! Saksi ang lahat sa panliligaw ni Donnie kay Melissa. Ito rin ang hinihintay ni Uding na tuluyan ang maging magkasintahan ang dalawa dahil sa personal nitong interes para mawalan ng kakompetensya sa pagtitinda. Donnie, eto, tanggapin mo. Naku, hindi na, Melissa. Sabi ko kasi sa'yo libre lang itong mga ginagawa ko. Malakas ang benta ko kanina. Alam mo ba, natutuwa si Inay kasi marami ako mabibili ngayong pagkain kesa nung mga nakaraang araw. At marami ring mabibiling karne. Ha? Yun ba ang paboritong ulam ng nanay mo? Hiyaan mo, Melissa. Kapag marami akong kita, ako ang bibili ng karne para sa nanay mo. Oo. Nakakasawa kasi na puro isda na lang eh. Kami na lang ni nanay dalawa sa buhay. Kaya gusto ko, lahat ng gusto ni Inay na ibibigay ko. Alam mo, Melissa, ang swerte talaga ng lalaking mapapangasawa mo. Yan ka na naman, Donnie eh. Totoo. Maganda na, mabait, masipag, at higit sa lahat, isang mabuting anak. Salamat, Donnie. Totoo, Melissa. At sana, ako na ang maswerteng lalaking yun. Bigla ka nawala ng kibo dyan. Yaan mo, hindi na kita kukulitin. Ha? Hihintayin ko na lang ang araw na sasagutin mo ako. Hinding-hindi ako magbabago, Melissa. Pangako. Nakahinga ng maluwag si Melissa sa sinabi ng lalaki. Wala pa sa isip niya na makipagmabutihan kahit na kanino. Ang ginawa niyang pag-iwas sa mga tao sa kanyang paligid ay hindi lang para sa mga kalalakihan na alam niyang gustong makalapit sa kanya, kundi sa lahat ng tao na pwedeng mahulog ang loob sa kanya. Nay! Inay! Nay! Melissa. Nay! Kalmahin niyo po ang loob niyo. Huwag kayong magpapadala sa nararamdaman niyo, Inay. Hindi ko na kaya, Melissa. Kaya niyo yan, Inay. Napaglabanan niyo na to dati ng nakaraan. Magagawa niyo po ngayon. Hindi ko kaya. Inay, maawa na po kayo. Ayoko pong mapahama kayo. Huwag niyo akong iwan, Inay. Kung gusto mo akong mabuhay, tulungan mo ko. Nay, ano ang gagawin ko? Hainan mo ako, Melissa. Tulungan mo ako. Nay! 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 Kung nabubuhay ang ama mo at kapatid mo, hindi nila ako gaganituhin. Ibibigay nila ang kailangan ko. Inay! Melissa,
Ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Ibigay mo! Ay, Nay! Ay, Nay! Ang panagoy ng ina, ang kahinaan ni Melissa. Iba ang sitwasyon nila noon at sa ngayon. Sanay siya na lahat ay naibibigay ng kanilang ama. At nang maging mahina ito, ang kapatid niyang lalaki ang nag-aalaga sa ina. Pero wala na ang kanyang ama at kapatid. Siya na lang ang inaasahan ni Corazon. Ngunit mahina si Melissa. Ayaw niyang maiwang mag-isa. Hoy! Psst! Doni, halika nga rito. Tama-tama, Aling Oding. Bakante na ako. Anong iutos niyo sa akin? Wala naman. Itatanong ko lang. Ano? Ayos na ba kayo ni Melissa? Abay, sinagot ka na ba? Abay, wag mo nang patagalin. Hayayain mo na siyang sumama sa'yo. Magpakasal na kayo. Sa akin ng isang banyerang isda, dadagdagan ko pa ng kalahating sakong bigas. Hindi po eh. Ilang buwan ka na bang nanliligaw? Wala pa rin. Ay, naku naman, ang hina mo naman pala. Aling Oding, kakaibang babae po pala si Melissa. Hindi siya basta-basta. Hindi pa nga ako nakakadalaw sa kanila. Ay, Shaws! Ay, sinasabi mo yan kasi mahal mo yung babae. Iba na kabataan ngayon doon eh. Ay, kung sa bagay, wala ka kasing pera kaya hindi ka sinasagot. Stricto kasi nanay niya. Conservative ang pamilya niya. Pero kahit matagal, bago niya ako sagutin, ayos na po sa akin. Pero paano kung hindi ka pa rin niya sagutin? Aling Uding, mababaliw ho ako. Ano? Ay, sus Mariosep naman doon eh. Sira ulo ka ba? Kung magpapakabaliw ka sa ganyang klaseng babae, abay mabuti sana kung mayaman at gusto ka. Espesyal na klaseng babae si Melissa. Mahal ko talaga siya, Aling Uding. Ay, sus! Ay, ako nga nung kabataan ko eh. May kagandahan din ako. Pero hindi ako mapili. Sadyang maarte ang Melisang yan. Akala mo naman kung sino? Tinupad ni Donnie ang sinabi niya kay Melissa na maghintay. Pero sa paningin ng lahat at nagkakaunawaan na ang dalawa dahil araw-araw na magkasama at hindi na humihiwalay ang binata kay Melissa hanggang dumating ang isang araw. Si Melissa na mismo ang lumapit sa binata. Donnie, Oh, Melissa, anong ginagawa mo rito? Iniwan mo ang pwesto mo. Sana pinatawag mo na lang ako. Agad naman kitang pupuntahan eh. may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ha? Ano yun? Sige, sabihin mo. Donnie? May problema ba? Matamlay ka eh. May dinaramdam ka ba? Hindi. Wala ito. Anong problema? Di ba, matagal mo nang gustong makarating sa bahay namin? Makilala ang nanay ko. Oo. Oo, Melissa. Mamaya, pag-uwi ko, pwede kang sumama sa akin. Payag kang ihatid kita sa inyo? Oo, Donnie. Ipakikilala mo ako sa nanay mo. Ayos! Ang saya ko, Melissa! Ay, halika. Sasamahan na kitang bumalik sa pwesto mo. Hihintayin kita hanggang sa maubos ang mga paninda mo para makauwi ka kaagad. Salamat, Donnie. Kakaiba ang saya ni Donnie ng araw na yun. Walang nararamdamang pagod habang tinutulungan si Melissa. Nabuhay ang pag-asa. Nasasagutin na siya ng dalaga. Sa wakas, makikilala niya na ang ina ng babae. Aling Uding, ilang araw na kayong tinatanghali sa paglatag ng isda nyo Ang dami yung mamimili ngayon, sayang. Abay, wala akong makuhang bager. Wala akong tiwala sa ibang bager dito sa palengke. Nakikita mo ba si Donnie? Ho? Nasaan nun si Donnie? Ay, nako! Tatanong ko ba sa'yo kung nakita ko si Donnie? Kung alam ko kung nasan hindi ako magtatanong. Asa na kanda moong yun? Hindi nga ho, Aling Uding. Teka, oo nga no. Ilang araw ko nang hindi nakikita yun. Abay, buwisit na yun. Maayos naman ang usapan namin.
Tuwing madaling araw, hahakutin niya ang banyera papunta dito sa palengke. Abay, ilang araw nang hindi nagpapakita sa akin. Baka naman lumipat na ng ibang palengke. Yan ang ginagawa ng mga dating bagger dito. Kung saan palengke pumupunta, lalo na kapag malaki yung bigayan doon. Pero imposibleng gagawin yun ni Donnie. Halos lahat ng mga nagtitinda dito, kapamilya ng turing sa kanya. Eh, bakit nga ho wala siya? Aling Uding, diba si Donnie yun? Abay, si Donnie nga. At saan galing ang lalaking ito? Hoy! Donnie! Donnie! Aba, dire-diretso siya. Parang walang narinig. Abay, ilang araw lang nawala nabingi na. Oh, hayan na ho siya. Papalapit na Aling Uding. Aba, hoy, Donnie. Ang daming naghahanap sa'yo dito sa palengke. Saan ka ba galing? Huy, Hoy, Donnie! huwag kang magbiro ng ganyan. Sagutin mo yung tanong namin sa'yo. Ano ba nangyari sa'yo? Abat, anong nangyari sa taong yun? Tulala ho siya eh. Parang hindi tayo kilala. Marami ang hindi makapaniwala sa nangyari kay Donnie. Ngunit tanging si Uding lang ang nag-iisip na may kinalaman si Melissa sa nangyari sa binata. Walang naniniwala na kayang saktan ng isang mahinhin at isang magandang si Melissa, si Donnie. Ha? Melissa, naku, huwag mo silang pansinin. Nagkalat talaga yung mga lahi ni Aling Uding dito sa palengke. Hoy! Kayo mas susmasado nga kayo! Pero, bakit nila ako sinisisi sa nangyari kay Donnie? Kasi nga, ikaw lang daw ang madalas na nakadikit dito kay Donnie. Kaya sinisisi sa'yo kung bakit ganun ang nangyari sa kanya. Ano? Anong nangyari kay Donnie? Hoy! Huwag kang magmaang-maangan! Ha? Anong kinalaman ko sa nangyari sa kanya? Anong ginawa mo kay Donnie, ha? Normal yung tao nang dumating dito. Abay, tapos ganyan? Tulala at parang baliw na naglalakad sa kalye. Sinong may gawa nun sa kanya? Hindi ba ikaw? Aling Uding, huwag naman kayo magsalita ng direkta kay Melissa. At bakit naman hindi? Kung may nag-aalala sa katayuan ni Donnie, ako yun. Dahil matagal ng panahon na inalalayan niya ako dito sa palengke, pati sa inyo, di ba? Kasalanan ng babaeng yan ang nangyari kay Donnie! Nako, Pasensya na po kayo, pero hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Mahal na mahal ka nung tao. Siguro, sa sobrang kulit niya, pinakula mo! Ho? Pinakula mo si Donnie para tigilan ka na niya sa panliligaw! Kung hindi mo gusto yung tao, hindi sana prenang ka muna. Hindi sana siya tulala ngayon! hoy, Aling Uding naman. Ang ganda-ganda ni Melissa eh. Wala ho yang alam sa kulam. Siguro ho talagang binigo ni Melissa si Donnie. Kaya yun, oy, nabaliw na dahil sa pag-ibig. Mabait po si Donnie. Mabuti siyang tao. Hindi ko man siya gustong maging kaibigan. Pero siya lang po ang tinuring kong matalik na kaibigan dito sa palengke. Ano? Malaki hong kawalan sa inyo ang nangyari kay Donnie. Lalo na po sa akin. Kasi bago lang po ako sa trabahong ito. At si Donnie po ang tumulong sa akin. Wala po akong kasalanan sa nangyari kay Donnie. Oh, nakita nyo na Aling Uding. Siyempre masakit din kay Melissa ang nangyari. Kung ano-ano kasing sinasabi nyo, sumusobra na kayo. Ay, mangkukulam siya! Naku naman, tumira na naman. Ay, huwag tayong maniniwala sa sinasabi niya. Hindi lahat ng may itsurang anghel ay anghel ang pagkatao. Walang ibang gagawa nung kay Donnie, kundi ang babaeng yan. Ang babaeng yan ang may kasalanan. Mangkukulam! Dahil sa nangyari kay Donnie, lalong pinag-initan nito si Melissa.
Ipinagkakalat nito namang kukulam daw ang babae. Hindi alam ng lahat na labis din ang lungkot ng dalaga na nararamdaman ni Melissa dahil sa nangyari kay Donnie. Ayan ma'am ha, may dagdag pa yan, isang guhit ho. O, pinapatawad ko na kayo. Basta balik kayo sa akin na, dito na kayo lagi bumili. Sige, salamat. Ay, naku, wala akong anuman. Oy, bili na kayo rito, libre tawad. Libre pa isang guhit, oy, bili na. Aba, hoy, Lito. Lito Liets. Ano, ha? Akala ko, inalis mo na yung mga isdang yan sa banyera. Abay, anong oras na? Ay, pasensya na ate ha. Kukamot-kamot ka pa dyan. Alam ko na kung sino tinitingnan mo. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko eh. Sus, bakit kasi tinitingnan mo lang? Pwede namang lumapit. Nahihiya ako, Ami. Tsaka, naiilang ako. Bakit naman? Binata ka naman siguro. Oo, binatang-binata ko ate Ami. Oh, abay dalaga naman si Melissa. Bakit may ilang ka? Ang inay kasi. Wala kang magagawa. Ganyan talaga yung nanay mo, no? Alalahanin mo, hindi lang ikaw ang nagnanakaw ng tingin dyan kay Melissa. Aba marami kayo tingnan mo, oh. Sayang naman, malay mo, kayo pala ang itinadhana. Ha? Ano nga? Itinadhana! Oh, di ba? Pag may gusto ka sa isang babae, dapat sinasabi mo. Huwag mong isipin yung ibang tao. Ganun yun. Matagal ko na nga gustong lumapit sa kanya. Kaso, tapos, laging nakadikit sa kanya si Donnie. Ha? Kilala mo si Donnie? Oo, magkakilala kami. Pero di kami naging magkaibigan. Mukha nga. Kasi lumalayo ako sa kanya nung nalaman kong nanliligaw na siya kay Melissa. Oy, Jelly! Ay, Lito, alam mo bang nangyari kay Donnie? Di ba nabaliw yun? Ibang kilos niya bago siya nawala. Hindi siya baliw. Tulala lang. Over naman to. Bigla na lang siyang nawala. Mm. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ganun ba? Oh, Bakit mo na itanungan tungkol kay Donnie? ay nabanggit mo eh. Nakababaliw naman talaga ang kagandahan ni Melissa eh. Hindi siguro kinaya ng biguin siya ni Melissa. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Ang sabi ni Aling Uding, nakulam daw. Ha? Tsaka alam mo ba kung sino yung kumulam dyan kay Donnie? Sino? Di si Melissa. Sa ganda ni Melissa? Mangkukulam? Imposible yun ate Ami. Ang nanay talaga kung ano-anong iniisip. Naku, pag narinig tayo, naku talaga naku. Mamaya marinig pa tayo ng nanay mo. Ay, makapagtrabaho na nga lang. Mula nang mawala si Donnie sa palengke, wala nang umaali-aligid kay Melissa. Dahilan para maglakas ng loob din ang ibang lalaki na may kursunada din sa kanya. Isa na dito si Lito na matagal nang may lihim na nararamdaman sa dalaga. Salamat po, sir. Dito uli ako bibili sa'yo sa susunod. Melissa, mabuti ka pa, konti na lang ang paninda mo. Ay, sana bago dumilim, maubos na rin tong akin. Huwag ka mag-alala, Ami. Tutulungan kita. Pwede mong ilagay dito ang iba mong paninda para mabili din kaagad. Ay, talaga, naku, Melissa. Salamat talaga, ha? Ay, naku, ang hirap talagang maging tindera. Lalo na nung nawala si Donnie. Pabilis utusan yun eh. Ang mura pang maningil. Ha? Alam mo, Melissa, inisip ng mga tao dito na kayo na ni Donnie. Ilang buwan din yung naligaw sa'yo, diba? Ay, hindi ko na siya nakikita mula nung... Mula nung binasted mo? Binasted? Oo, may nagsasabi na nabaliw si Donnie pero mukhang hindi naman. Mukhang nawala siya sa sarili niya. Tapos ayun, bigla na lang nawala. Mula ba nun? Wala nang nakakita sa kanya? Naku, wala na. Siya na kaya napadpad yun, no? Dinibdib niya masyado yung pagkabasted mo. Sobrang bait pa naman nun.
Kawawa naman. Ami, Ay, sorry Naalala ko lang. Pero wag mo sana masamain ang sinabi ko. Ganun talaga Babae din ako. Kung ayaw ko rin sa lalaki, naku ayaw ko talaga. Bakit ko naman pipilitin ang sarili ko sa taong ayaw ko naman, 'di ba? Kaya naku, naiintindihan kita, Melissa. Kalimutan na lang natin yung si Donnie. Nakaraan na yun. Kung nasan man siya ngayon, naku, Diyos na lang bahala sa kanya. Dumaan pa ang mga araw. Nakalimutan na ang nangyari kay Donnie. Walang sino man ang nakaalam kung nasaan ang lalaki. Samantala, si Lito naman ay naghihintay ng pagkakataon para malapitan ang dalaga na siya namang napapansin ng ina nitong si Oding. Lito! Lito! Inay, huwag naman ho kayong magsumigaw. Ay, abay na buho ka! Kanina pa kita tinatawag, hindi ka sumasagot. Tutusukin ko yung mata mo! Ano pa ho ba ang ipagagawa niyo sa akin? Tulungan mo akong maghakot ng mga mamimili. Magtawag ka para maaga tayong makauwi. Nay, hayaan niyong ang mga mamimili kung saan sila gustong bumili. Bakit kailangan pang maghakot? Hoy, Lito. Abay baka nakakalimutan mo ha? Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko kung siyang direksyong nakakarating niyang mga mata mo. Tutusukin ko na talaga yan. Nay, hindi na po ako bata. Gusto niyo ba akong tumanda ng binata? Kahit sino pwede. Wag lang yan. Sino? Abay ang mangkukulam na yan. Nay, huwag naman ho kayong mambintang ng ganyan. Nakakaiya. Nakita mo na. Hindi mo nga kilalang babaeng yan Ako na ina mo. Nagdala sa'yo ng 9 na buwan sa sinapupunan. Hanggang sa ganyang edad mo, hindi mo ako pinakikinggan. Inay ko nga po kayo. Kaya nga po, kilalang kilala ko na kayo Abat, Nay, gusto ko po si Melissa. At liligawan ko siya. tumigil ka! Gusto mo bang magaya kay Donnie, ha? Nay, Tumigil ka nga, Lito. Abay, sige na. Subukan mong lumapit sa babaeng yan at mapapahiya ka sa akin dito sa palengke. Nay! Lalo ng babaeng yan. Subukan mo lang, Lito, ha? Subukan mo. Kilala ni Oding ang anak, kaya ganun na lamang ang tutol nito sa nararamdaman para kay Melissa. Sa ginagawang pagbibintang nito sa dalaga. Sa nangyari kay Donnie. May ibang tagapalengke ang naniniwala, may iba naman na ginagawa itong katatawanan. Hoy! Kayo tigilan nyo yung ginagawa nyo. Nambabastos kayo. May ginagawa ba kami? Nag-uusap lang naman kami rito eh. Bakit? Bawal ba? Natutuwa lang kami kasi kung totoong may mangkukulam at kasing ganda pala ni Melissa, abay, gusto na rin naming magpakulam. Di ba mga pare? Tama ka pare. Hayaan mo na, Ami. Parang magbaliw. Nagkakatuwaan lang sila. Baka madamay ka pa. Huwag kang pumayag na pinaparinggan ka ng mga taga rito sa palengke. Lalo na yung mga bastos na yan. Aba, mamimihasa yan. Pinagtitripan ka nila dito lagi, Salita lang yan. Huwag lang nila akong saktan. Susme, hihintayin mo pang masaktan ka ng mga gagong yan. Hoy, Melissa, kung hindi ka lalaban sa mga bastos na yan, mas malala pa yan pag nalasing na yung mga yan. Talagang sasaktan ka. At masahol pa sa pambabastos ang gagawin nila sa'yo. Kung hindi ka aalma sa mga yan. Ano Melissa? Ayos lang sa amin kung kulamin mo kami. Buong katawan namin. Pwede mong kulamin. Lalo na sa parting ibaba. Abat, hoy! Itigil niyo yan! Si Owen! Naku pare, pulasa na tayo. Okay ka lang, Melissa? Ha? Sila Owen, pinagtitripan si Melissa. Sa dami ng babaeng malalaswang bibig dito, hindi kumikibo na binabastos nila. Ano? Hindi naman Owen. Natutuwa lang kami kay Melissa. Pero wala na kaming ginagawang masama sa kanya. Di ba mga kasama? Wala. Hindi na ba ulit, Owen?
Hindi namin alam na kaibigan mo pala si Melissa. Pipiliin yung babastusin nyo. At huwag kayong mambabastos ng babae. Alis na! Tara. Sa susunod, umiwas ka na lang sa mga taong yun, Melissa. Mga sunog bagang mga yun. Hindi mapagkakatiwalaan. Mukha ng bisugo eh. Salamat. Mag-iingat ka dito sa palengke. Nandito lahat ng klase ng tao. Babae ka pa naman. Sige ah. Sino siya? Dito din ba siya nagtatrabaho sa palengke? Oo, ikaw naman kasi. Hindi ka nakikihalubilo sa mga tao dito. Siguro ang nakikita mo lang yung mga katabi mong pwesto. Pero may pwesto din si Owen dito sa palengke. Naku, ang gwapo na. Alam niyang pangalan ko? Eh, ikaw ang pinakamaganda dito. Sinong hindi makakakilala sa'yo? Ano? Kago din yan eh. Alam mo ba noon? Lagi yan may hinahabol dito. Nakita mo naman, bahagang buntot ng grupong yun nang dumating si Owen. Ah, kaya pala. Alam mo, napapansin ko. Sinundan mo nung tingin yun si Owen kanina habang papalayo. Uy, pansin mo din ano? Ipinagtanggol niya tayo sa mga nambabastos kanina, Abay, Ami. ganyan talaga siya. Kaya kapag may nanggulo dito, kapag isinumbong mo sa kanya, tapos ang problema. Kaya tandaan mo yung sinabi ha, Melissa. Dito sa palengke, nandito lahat ng uri ng tao. Kaya dapat nag-iingat ka. Hindi ako natatakot sa kanila, Ami. Ang kinatatakutan ko, kung makaharap nila ang taong mas masahol pa sa kanila. Kakaiba ang nararamdaman ni Melissa nang makita si Owen. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Agad niyang nakalimutan ang ginawang pangbabasto sa kanya ng grupo. Nakaramdam siya ng pagbabago sa sarili at hindi ito nakaligtas sa kanyang ina. Sino lalaking yan, Melissa? Nay? Inay, nakakatayo na kayo. Inay, nakakalakad na kayo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Sino siya? Inay, wala po. At dahil sa kanya, natututo kang magsinungaling sa akin. Inay, Tumating na ang kinatatakutan ko. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Iwan mo rin ako. Sa bagay, hindi kita masisisi. Malaki ka na, may sariling buhay. Darating ang araw, kukunin ka sa akin. Iiwan mo ako mag-isa. Inay, hindi ho. Hindi ko ho kayo iiwan. Hindi ko yun gagawin sa inyo. Talaga, anak. Kung ganon, kailan mo siya dadalhin dito? Hindi, Inay. Ayoko. Elisa. Nay, iba ho siya, Inay. Ibang saya ng nararamdaman ko nang makaharap ko siya. At mabait ho siya. Sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang itay at si Kuya, may isang taong nagtanggol sa mga taong nanunukso at nambabasto sa akin. May nambastos at nanukso sa'yo. Wala kang sinasabi sa akin. Dahil wala naman po yun, Inay. Mas masahol ang magiging reaksyon nila kapag nakilala nila ako ng lubusan, Inay. Tao ka rin katulad nila, Melissa. Walang karapatan ng sino man nasaktan ka. Sabihin mo sa akin, sino sila, Melissa? Sino? Huwag niyo na hong alamin, Inay. Makikilala ko sila. Hindi pa ho ba sapat na inalagaan ko kayo? Na ibinigay ko sa inyo ang gusto nyo? Anak, Alam ko pong nahihirapan kayo. Pero nangako kayo, Inay. Kaya niyong magbago at tutuparin niyo ang sinabi niyo. Kung ayaw niyong talikuran ko rin ang ipinangako ko sa inyo. Melissa! Masakit para kay Melissa ang magsalita ng hindi maganda sa ina, ngunit mahirap kontrolin ng ina. Kaya mahirap din para sa kanya na alagaan ito. Samantala, kakaiba ang araw na yun para kay Melissa. Masaya siyang pumunta sa palengke para muling magtinda. Hoy, Melissa! Bakit ngayon ka lang? Kanina pa nandyan yung bulaklak ko. Parang sadyang iniwan. Malamang para sa'yo yan. Bulaklak? Sinong nag-iwan ito Aba, dito? hindi ko nakita.
Pagdating ko nandyan na yan, siguro, tinoon talaga na walang tao dito sa pwesto natin. Amoyin ko nga. Kanino galing to? Hindi kaya, Kay? Magandang umaga sa'yo, Melissa. Ate Ami. Oy, Lito! Ay, siya nga pala. Alam mo ba kung sinong nag-iwan ng bulaklak na to dito sa pwesto ni Melissa? Ha? Bakit Melissa? Hindi ka ba mahilig sa bulaklak? Ha? Ikaw ang naglagay nito dito? Lasus, pasimpleng aura ni Lito. Sige aalis na ako. Sana magustuhan mo, Melissa. Pasensya ka na. Sa kanya galing ang mga bulaklak na to? Malamang, nahihiya lang ibigay sa'yo ng personal. Tingnan mo, oh. May matalimang mga matang nakatitig sa atin dito. Si Aling Uding. Nanay ni Lito. Ano? Ay, kawawang Lito. Nakatakdang maging matandang binata. Dahil sa nanay niyang etsyosera. Maliban kay Donnie, ang ina ang dahilan kung bakit hindi siya makalapit sa dalaga. Nanaig ang nararamdaman nito kaya kahit ayaw ng ina, ay naging lihim ang ginagawa niyang panunuyo sa dalaga. Melissa, Ikaw pala, Lito. kanina pa kita hinihintay. Melissa, pwede ba kitang ihatid hanggang sa inyo? Hindi. Melissa, gusto ko lang sanang makilala ang mga magulang mo. Ayoko kasing dito lang sa palengke ang pagiging magkakilala natin. Mas formal kasi kung sa bahay niyo ako pupunta. Hindi pwede, Lito eh. Hindi bukas ang pinto ng bahay namin sa mga taong hindi namin kakilala. Gusto kong makilala ako ng magulang mo, Melissa. Hindi naman ako masamang tao eh. Gusto mong makilala ang nanay ko? Dahil ba sa aakyat ka ng ligaw, Lito? Nanay mo si Aling Uding, hindi ba? Oo, Melissa. Galit siya sa akin. Ayoko masira ang relasyon niyong mag-ina. May ina din ako, Lito. Siguro, hindi mo rin gustong saktan ng nanay mo. Pero Melissa, Pwede naman tayong maging magkaibigan. pero higit pa sa kaibigan ang nararamdaman ko sa'yo, Melissa. Lito, Matagal ko nang kinikimkim ang pag-ibig ko sa'yo. Dito kasi sa palengke, kapag ang isang babae inaaligiran na ng isang lalaki, hindi na nililigawan ng iba. Nakita kong nililigawan ka ni Donnie noon, kaya hindi na ako lumapit pa sa'yo. At magtapat ng pag-ibig, Melissa. Lito, Mabuti nga, dahil nang binastid mo si Donnie, inisip niya na umalis na lang. Dahil kung nandito siya, mag-aalangan pa rin siguro akong lapitan ka. ayokong maulit ang nangyari kay Donnie. Ha? Anong sabi mo, Melissa? Ang ibig kong sabihin, kaibigan lang ang turing ko sa'yo, Lito. Gaya ng naramdaman ko noon kay Donnie. Baka matulad ka rin kay Donnie. Hindi mangyayari yon, Melissa. Lito, Siguro naman, bibigyan mo ako ng pagkakataon na kilalanin pa ng lubusan. Kung tatanggapin mo ang pag-ibig ko, hindi ka magsisisi, Melissa. Pero kung sakali man, hindi ako lalayo. Habang mahal kita, hindi ako titigil sa panunuyo sa'yo, Melissa. Kahit ilang beses mo akong bastidin, liligawan pa rin kita. Lito! Ang inay! sige, maiwan na kita. Melissa, liligawan kita. Gusto man o ayaw ng inay, liligawan kita. Katulad ni Donnie, porsigido din si Lito. Napasagutin si Melissa, ngunit dahil kay Aling Uding, todo iwas si Melissa sa lalaki. Lalo pa ngayon, may lihim ng napupusuan ang dalaga. Alam na ng buong palengke na nanliligaw ka sa babaeng yon. Ako ang ina mo, pero binabaliwala mo ako. Mabait si Melissa, inay. Mahal ko siya. Tarantado ka? Maganda? Makinis ang katawan?
Mahal mo na agad? Hindi mo nga kilala ang lahi ng babaeng yon? Kayo lang ang naninira kay Melissa. Ayaw niyo sa kanya kasi dinudumog lagi ang paninda niya. Hindi naman kasalanan ni Melissa yun eh. Nagtatrabaho din ng maayos si Melissa. Masipag siya, Nay. Nakita mo na? At talaga namang pinagtatanggol mo ang babaeng yon. At ako, pinagsisisihan mo? Sarili mong ina? Hindi niyo kasi ako naiintindihan, Nay. Mahal ko nga si Melissa. Eh ako bilang nanay mo, hindi mo ba ako mahal? Siyempre, mahal. Pero magkaiba naman ang pagmamahal ko sa kanya at sa inyo, Nay. Lito, ina mo ko. Kaya ako nagkakaganito dahil ayokong mapahamak ka. Hindi, Inay. Hindi ako katulad ni Donnie. Marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Liligawan ko si Melissa. Sasagutin niya man ako o hindi. Nakahanda akong tanggapin ang aking kapalaran sa kanya, Inay. Hindi ako gagaya kay Donnie. Mapusok at malakas ang loob ni Lito. Dala ng matinding nararamdaman sa dalaga. Nagpursigi itong makilala ang ina, samantalang hindi naman maiwan ni Melissa ang ina dahil sinusumpong na naman ito. Nay, hindi niyo ho ba gusto ang niluto ko? Bakit ho ayaw niyong kumain? Iba ang hinahanap ng sikmura ko, Melissa. Nay, ngayon pa ba kayo maghahanap? Malakas na kayo. Ang ibig ko hong sabihin, kaya niyo nang kontrolin ang sarili niyo. Pinipilit ko. Pero inay, baka mamaya manghina na naman kayo. Sige na ho, pilitin niyo hong kumain. Eto po ubusin yung lahat ito. Nay! Hindi ko kayang kainin yan. Iba ang gusto ko. Ilayo mo sa akin yan! Pero nay, makakatulong to sa inyo. Huwag kayong magpapatalo sa hinahanap ng katawan niyo. Kaya niyong lamanan yan, Hindi inay. ko kaya! Hirap na ako! Inay! Kung habang buhay ako maghihirap na ganito, mas mabuting mamatay na ako! Ngayon pa ba kayo susuko? Ang sabi mo, aalagaan mo ko. Hindi madali ang magbago. Alam kong hirap ka na, anak. Pero hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Kung buhay lang ang itay at ang kapatid mo, hindi nila ako pababayaan ng ganito. Mahal nila ako. Mas mahal ko ho kayo, inay. Maawa ka sa akin, Melissa. Ay, mahal na mahal ko ho kayo. Kaya ko ho ginagawa sa inyo. Huli na ito, Melissa. Tama ka. Nakaya kong tumayo at maglakad. Ibigay mo sa akin ang gusto ko. Huli na ito. Mahina kayo, inay. Mahina kayo! Muling humiling si Corazon ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng anak para kay Melissa. Pangangatawanan niya ang usapan nilang mag-ina na magbabago na ang buhay nila mula nang maulila sa ama at kapatid. Sige na, Ate Ami. Sabihin mo sa akin kung saan ko pwedeng puntahan si Melissa. Ay, nandito ka na naman, Mr. Kulit. Hindi ko nga alam. Tsak na babalik yun. Dahil ang alam ko, eto lang yung pinagkakakitaan nila mag-ina. Pero ilang araw na siyang wala. Paano sila mabubuhay, Abel? Ay naku, pati yan tinatanong mo pa. Anong malay ko? Hoy, Lito. Kilala ko lang si Melissa bilang nagtitinda dito sa palengke. Hindi ko alam kung anong kwento nila mag-ina, no? Paano kung hindi siya uli magtinda dito? Paano kung umalis na sila at lumipat na ng ibang lugar? Ay, malay ko nga. O, ayun na tuloy. Nilalampasan na ako ng mga suki ko. Pwede ba? Huwag mo na akong kulitin. Tabi na dyan. Sabihin mo sa akin, ate. Hindi ko nga alam kung saan ang bahay nila. Hindi pa ako nakarating sa kanila. Hindi ko nga kilalang nanay niya. Ami, Kapag hindi ka tumigil, isusumbong talaga kita kay Aling Uding. alam ko na. Ano? Gagalugarin mo ang buong Maynila para lang hanapin si Melissa. Sumasakay siya ng tricycle pa uwi, di ba? Malamang, may nakakakilala na sa kanya. Alam kung saan siya umuwi. Gagawin mo talaga yun? Huh? Seryoso ako kay Melissa. Hindi biro na nanliligaw ako sa kanya. Hahanapin ko ang bahay nila.
Pupuntahan ko siya. Ano? Dahil sa sitwasyon ng ina, ilang araw nang hindi nakapupunta sa palengke si Melissa. Hindi niya kayang iwan ng ina sa malalang pinagdadaanan nito, dahilan para magtaka ang tao sa palengke, lalo na sa mga nakakikilala sa kanya. Melissa! Melissa! Nay, Mabuti na ang pakiramdam ko. Pwede na bang alisin ito sa mga kamay ko? baka ho kung... Kaya ko na ang sarili ko. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ay, sige po, inay. Pero kailangan niyo pong kainin ang pagkain sa mesa. Oo, anak. Kakain ako. Inay, At pwede ka nang magtinda uli. Pwede mo na akong iwan. sige po. Sino yun? May hinihintay ka bang bisita, Melissa? Wala ho, inay. Sino kaya? Melissa! Nay, pwede ho ba? Huwag muna kayong lumabas. Titingnan ko ho kung sinong kumakatok sa pinto. Iisipin kong ikinahihiya mong aking sitwasyon, Nay. Melissa. Alam niyo kung hindi totoo yan. Pero, Ay, intindihan ko. Nagbibiro lamang ako, anak. Sige na. Baka mainip kung sino man ang bisita mo. sige po. Ha? Melissa, Lito? Anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman ang bahay namin? nag-aalala ako, Melissa eh. Ilang araw ko nang hindi nagpunta sa palengke. Nagtanong-tanong ako sa terminal ng tricycle. Nag-aalala ako baka nagkasakit ka. Hindi ko kasi maiwan ang inay eh. May sakit siya? Tamang-tama, may dala akong mga prutas. Pwede ko ba itong ibigay sa kanya? Ha? Hindi mo ba ako papapasukin, Melissa? Naku, pasensya ka na, Lito. Pero kapag may sakit ang inay, ayaw niyang may bumibisita sa kanya eh. Papasukin mo siya, Melissa! Magandang araw po. Ako po si Lito. Lito, ikinagagala kitang makilala. Nay, masama po sa inyong bumangon. May sakit kayo. Bumalik na po kayo sa Kaya loob. ko ang sarili ko, anak. At isa pa, nakakahiya naman sa ating bisita kung hindi ko iistimahin ng maayos. Aalis na po si Lito. Di ba, Lito? Ayos lang, Melissa. Hindi naman ako nagmamadali eh. Mabuti kung ganon. Inay, Halika, Lito. Maupo ka. Magkwentuhan tayo. Nay! Hindi na nagawang pigilan pa ni Melissa ang lalaki. Ito na ang kusang pumunta sa bahay nila at desidido na makilala at makaharap ang ina. Nakita din ni Melissa ang sigla ng ina nang makita si Lito. Pikit mata na lamang si Melissa habang magiliw na nag-uusap ang dalawa. Kawawa naman yun Ano bang pinag-uumpukan sa dako yun? Sino na naman ang lasing na hubot-hubad na nakatulog dito sa palengke? Ay nako, kay babastos talaga ng mga sunog baga. Naku, Aling Uding. Usap-usapan pa lang ho Pero hindi ko na kaya masikmura. Ayoko na mag-usisa. Abay bakit? May pinatay daw po. Kaya nga po may mga pulis na rumispondi ka agad. Ano? Pinatay? Oo, pero halos hindi daw makilala. Kaya hindi alam kung sinong tatawagan ng mga pulis. Ha? Oh, Aling Uding, bakit ho kayo namumutla? Ay, Ami, bigla akong ninervyos. Iba na naman ang panahon ngayon. Silito ko pa naman hindi umuwi ng bahay. 2 gabi na. Ha? Ay, saan daw po nagpunta? Abay, malay ko sa gagong yon. Ay, sa dami ng barkada, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ako, balabang Kung hindi adik, halimaw ang pumatay dyan. Abay, nakita niyo na ba? Wakwak ang tiyan. Naku, pati mukha kawawa. Ami, halika. Samahan mo ko, Ami. Naku, Aling Uding. Ayoko lumapit doon.
Makakakita nga lang ako ng dugo, bumabaliktad ng sikmura ko. Sisilip lang tayo. Halika na. Samahan mo ko. Sige. Tabi! Tabi! Sisilip din kami. Makikimarites. Aling uding kasi. Oh. Padaanin niyo. Hoy, huwag kayong masyado nalapit. Doon sa mga nakakakita sa biktima, sigurado kayo na hindi nyo to kilala. Dadalhin na namin ito sa morgue. Aling uding, dito ka. Diyos ko! Hindi! Ay, ang anak ko! Lito! Halos mamatay si Uding nang makita ang bangkay. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Agad na inayos ang walang buhay na si Lito. Muling nagkaroon ng usap-usapan sa palengke. Sa pagkakataong iyon, anak ni Uding ang biktima. Kawawa naman talaga si Aling Uding. Ay nako, yun ang napapalaan niya sa pangingialam niya ng buhay na may buhay. Jesus me, kahit ganun ang ugali nun, ina pa rin yun, no? Lalo po't sobrang karumal-tumal naman yung ginawang pagpatay sa kanyang anak. Hoy! Magang umaga, si Aling Uding ang pinag-uusapan nyo. Namatay na nga yung tao, igalang nyo naman. Kumusta na kaya si Aling Uding? Kailan kaya siya babalik sa pagtitinda? Kung kailan bumalik ka na sa pagtitinda, Melissa, si Aling Uding naman ang wala. Hoy, Melissa, lumilipad ang isip mo. Ha? Ano yun, Ami? Sabi ko, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Lito? Anong nangyari kay Lito? Ay, ano ba naman yan? Alam mo ba, usap-usapan sa lahat ng sulok dito sa palengke. Yung nangyari sa kanya. Naku, Melissa, wala ka talagang pakialam sa paligid mo. Ayoko kasing pansinin ang mga sinasabi nila, Ami. Kasi puro lang naman pamumuna sa mga kasamahan nila dito. Ay, totoo talaga yan. At saka, kailangan din makinig ka sa mga naririnig mo. Hindi ka naman pwedeng mabuhay ng ikaw lang, ano? Anong tungkol kay Lito? Hindi mo ba talaga alam? Sus mi naman, patay na si Lito. May pumatay sa kanya. Ha? Paanong? Natagpuan ang kanyang bangkay dito mismo sa palengke. At alam mo ba, walang nakakilala sa itsura ng pagpatay sa kanya. Hoy, kung hindi pa lumapit si Aling Uding, saka lang makikilala yung Lito na yun. Dito sa palengke nakita ang katawan ni Lito? Sinong gumawa nun? Sinong nagdala dito sa palengke? Ha? Ang ibig kong sabihin, sinong gumawa nun sa kanya, Ami? Ay, naku, hinahanap pa ng mga pulis. Ewan ko kung ano ng balita sa kriminal na yon. Teka, kailan ba kayo uling nagkita ni Lito? Aha? Ewan ko. Hindi ko na maalala eh. Ilang araw na akong hindi nakakapagtinda. May sakit kasi ang nanay ko. 5 araw ka nang nawala rito sa palengke. Noong isang araw, dumalaw siya sa inyo. Yung araw na nagkita kayo, Melissa. Ha? At yun din yung araw na umalis dito si Lito sa bahay nila. Tapos mula noon, aba hindi na siya umuwi sa kanila. Ay, Melissa, hoy, okay ka lang? Teka, baka matumba ka ha? Oo, saglit. Oh, maupo ka dito. Hindi ka pa siguro nag-aalmusal. Bakit nangyayari to? Bakit? Oo nga no, bakit? Ngayon ko lang naisip, Melissa. Noon si Donnie. Tapos ngayon naman si Lito. Hindi kaya sinadyang nangyari sa kanila? Ami, Pareho silang nanligaw sa'yo, di ba? Hindi kaya may lihim kang manliligaw na siyang pumapatay? At siya rin ang pumatay kay Donnie at kay Lito. At malamang, yun din ang ginawa niya kay Donnie. O sabi ko nga kanina, di ba? ano? O di ba kaya nga naglaho ng parang bula si Donnie? Natigil ang usap-usapan sa pangyayari kay Lito. Nang bumalik na si Uding sa palengke, walang maglakas ng loob na pag-usapan ang nangyari dahil sa magkahalong awa at takot kay Uding. At napansin ng lahat ang pinagbago ng kilos ng tsismosang babae. Aling Uding, merienda na ho tayo.
2 maruyang binili ko para po sa inyong isa. Wala akong gana, Ami. Kainin mo ng lahat yan. Alam niyo, Aling Uding, marami nang naghahanap sa inyo dito nung nawala kayo. Nakakamiss din ho pala ang ingay niyo. Plastic sila. Mga mapagkunwari. Ha? Naku, hindi ho, Aling Uding. Totoo pong sinasabi ko. Kahit nga yung mga dating yung suki, tinatanong kung bakit sarado ang pwesto niyo. Tinatanong nila ako kung buhay o patay na ako. Huwag mo kong utuin, Ami. Aling Uding naman, huwag kayong magagalit. Isa ako sa matagal lang nagtitinda dito sa palengke. Umalis na ang mga kasabayan ko dito. Pero ako nandito pa rin. At lahat kayo, bagong salta lang dito sa palengke. Kung kilala nila ako, kung totoong nag-aalala sila sa akin, bakit walang sino man sa inyo ang nagsabi kung sinong pumatay sa anak ko? Aling Uding, kasi nga sabi nila, wala pang katao-tao nun dito sa palengke. Madaling araw ho kasi nangyari daw yun. Hindi nawawala ng tao dito sa palengke. Ang mga sunog baga, magdamag yan na hindi natutulog. Pero ni isa sa kanila, walang nakakita sa ginawa ng hayop na yun sa anak ko. Wala! O mga walang silbi! Aling Uding. Isa ka pa! Ako ho? Bakit naman pati ako? Ikaw ang madalas na nakakausap ni Lito ko. So kasalanan ko. Sasampalin na kita. Malapit kayo sa isa't isa. Anong kwento sa'yo ng anak ko, ha, Ami? May galit ba sa kanya dito? May nakaaway ba siya? May nagbabanta ba sa buhay ng anak ko? Hindi po. Wala namang nababanggit sa akin si Lito, Aling Uding. Wala ho akong alam na may kaaway siya. Friendly nga ho yun eh. Isa ka pa! Hoy! Wala kang silbi! Bakit naman parang kasalanan ko? Aling Uding, si Melissa. Baka ho may naikwento sa kanya si Lito. Si Melissa ho! Ano? Si Melissa? Ha? Oo. Anong kinalaman ni Melissa sa nangyari sa anak ko, Ami? Magsalita ka! Na-misinterpret niyang sinabi ko. Sabi ko lang ho kay Melissa baka may nakwento. Hindi ho si Melissa ang may kawa. Kaloka. Nang marinig ang pangalan ni Melissa, mas lalong lumabas ang matinding galit ni Uding. Samantalang hindi malaman ni Ami ang gagawin dahil hindi nito sinasadyang banggitin ang pangalan ni Melissa. Sinundan nito ang galit na matanda papunta sa pwesto sa kinaroroonan ni Melissa. Walang hiya kang babae ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo? Aling Uding, akala mo kung sino kang mahinhin? Palabas lang ang mukha mong maamo. Pero isa kang demonya! Anak ka ng kampo ng kadiliman! Aling Uding, namatay ang anak ko. Anong ginawa mo? Anong salot ang dala mo dito sa palengke? Papatayin kita! Naku! Huwag naman, Aling Uding. Walang kasalanan si Melissa. Huwag niyo ho siyang saktan. Anong wala? Sa bibig mo mismo nang galing na may kinalaman si Melissa sa nangyari sa Lito ko! Patay na. Nadamay na. Pero hindi po si Melissa ang pumatay kay Lito. Sus mi naman, Aling Uding. Sobra naman kayo mag-isip. Hindi ganyan ang gawain ng isang taong may matino sa pag-iisip. Yung ganyan pong nangyari kay Lito. Huwag mong kakampihan ng babaeng yan. Tumabi ka. Kung ayaw mong pati ikaw mapatay ko. Nanligaw po si Lito kay Melissa. Pero wala naman pong kinalaman si Melissa sa pagkamatay ni Lito. Ano? Nililigawan ni Lito ko ang babaeng yan? Oo. Hindi niyo po alam kasi ayaw ni Lito na magalit kayo. Kaya yun, secret lang, niligawan niya si Melissa. At namatay ang anak ko. Mas masahol pa ang nangyari sa anak ko kesa sa nangyari kay Donnie. Dahil sa iyong babae ka. Naku.
Aling Uding, patawarin niyo po ako sa nangyari kay Lito. Salot ka! Patawarin niyo po ako, Aling Uding. Ano bang sinasabi mo, Melissa? Bakit ka ba humihingi ng tawad? Lalong iisipin ni Aling Uding na may kinalaman ka sa pagkamatay ng anak niya. Ami, Para mo na rin inamin na may kasalanan ka nga. anong alam mo? Sabihin mo! Pinatay ang anak ko! Sinong pumatay sa anak ko? Lito! Patawad ho, Aling Uding. Patawad ho. Melissa! Ramdam ni Melissa ang pangungulila ng isang ina. Sa namatay na anak, halos lumuhod ito sa labis na iyak. Humihingi siya ng tawad dahil 2 taong walang kalaban-laban ang nawala. Nay. Ay, anak, maaga kang umuwi. Ay naubos ba lahat ng paninda mo? Anong binili mong ulam natin? Naku, babawi ako sa'yo. Ako naman ang magluluto. Nay, lumabas ho ba kayo ng bahay? Ha? Abay, hindi. Nakita mo nga, Naglinis ako dito. Pinalitan ko ang mga kortina. Nag-ayos ako ng higaan natin. Nakapagwalis ako sa labas. Hindi mo ba napansin ang linis ng paligid natin? Hindi ho kanina. O kahapon ang tinatanong ko, inay. Noon hong isang araw, saan ho kayo nagpunta? Ano hong ginawa nyo? Anong klaseng tanong yan, Melissa? Wala ba akong karapatang lumabas? Wala ba akong karapatang gamitin ang aking lakas para mamasyal? Lumabas ng bahay? Anong ginawa nyo, inay? Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong mo? Inay, Dapat matuwa ka, anak. Dahil masaya ang nanay mo. Matagal na akong hindi namuhay ng normal. Hindi na ako magiging pabigat sa iyo. ang lakas nyo na. Ngayon ko lang kayo nakitang ganyan kasigla. Ay, oo nga, anak. Kaya nga, di ba? Babawi ako sa iyo. Anong kapalit? Kagaya ng dati. Alagaan mo lang ako. Ibigay mo ang gusto ko. Ganun lang kasimple, anak. At eto, nakita mo, normal na ang buhay ko. Salamat sa'yo, Melissa. Walang maisip na sasabihin si Melissa sa ina. Nabigo siyang matulungan ang ina sa karamdaman nito. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa mga darating pang mga araw hanggang kailan niya maaalagaan ng ina, hanggang kailan siya magbibigay. Ami, kumusta na si Aling Uding? Pagkatapos ng ginawa niyang pagsugod sa'yo kahapon, ayan, ganyan na siya. Wala nang kibo. Naunawaan ko ang lungkot sa puso ni Aling Uding. Kahit naman sino maaawa sa sinapit niya dahil kay Lito. Pero ang mga tao din ang sinasabi, karma daw yung nangyari sa kanya. Hindi ako naniniwala sa karma, Ami. Sadyang kapag may nasaktan at inapi tayo, bumabalik sa atin ang doble ring sakit. Tama ka dyan. Pero habang ganyan si Aling Uding, huwag ka munang lalapit sa kanya. Baka mamaya niya bigla kang sakalin. Gaya ngayon, tingnan mo ang talim ng titig niya sa'yo. Huwag na lang nating pansinin. Kakausapin ko si Aling Uding sa tamang panahon. Oy, big brother. Tahimik na nga si Aling Uding, kaya tahimik na rin ang palengke. Kanya-kanyang trabaho. Abala sa pagtitinda ang lahat para mabuhay. Sa lahat ng gulo sa palengke, isang tao lang ang labis na nagmamalasakit sa kaligtasan ni Melissa. Salamat sa malasakit mo, Owen. Pero hindi mo ko kailangang bantayan. Baka ikaw naman na magkaroon ng issue dito sa palengke. Hindi ko yun maaalis sa kanila. Iba-iba kasi ang tumatakbo sa isip ng tao eh. Karapatan nila yun. Pero may sarili rin akong kaisipan at nararamdaman. Hindi nila pwedeng pakialaman yun. Hindi ka ba natatakot? Dapat ba akong matakot? Paano kung tama ang sabi nila tungkol sa akin? Ha? Na ang lahat ng lalaking nauugnay sa akin
napapahamak. Kung yun ang aking kapalaran, hindi ko maiiwasan yun. Owen, hindi ka mapapahamak kung iiwasan mo ko. Hindi ko magagawa yan, Melissa. Anumang panganib, kaya kong suungin. Mapatunayan ko lang sa'yo na mahal kita. Owen, Kakaiba si Owen sa mga lalaking nauugnay kay Melissa. Seryoso ito at itinuturing na espesyal si Melissa. Saksi ang lahat ng mga taong nasa palengke. Lalo pa, nakikita ng lahat ang mga ngiti sa labi ni Melissa kapag kasama si Owen. Uy, todo bis ang binata. O, saan ang pasyal? Ami, okay na ba tong forma ko? Aba, tingnan mo nga yung mga kababaihan dito, oh. Ang pupungay ng mga mata sa katitingin sa'yo. Naku, Owen, ang swerte mo. Talaga? Sana nga. Swerte, galing kay Melissa. Halata eh. May gusto rin sa'yo si Melissa. Ang saya ko, Ami. Sana pala, noon ko pa siya niligawan. Di sana. Kasal na kami ngayon. sinong ikakasal? Oh, ayan na. Narinig ka ni Melissa. Wala. Nag-uusap lang kami ni Ami. Mga kasama, abangan natin! May isa na namang mamamatay dito sa palengke! Aling Uding, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Baka magdilang demonyo ho kayo. Hindi ba totoo? Nabubulagan kayo sa nakikita nyo sa babaeng yan. Sa likod ng kaniyang hin-hin at ganda. Pero may hatid na salot sa mga lalaking nauugnay sa kanya. Aling Uding, tama na ho. Noon, si Donnie, hindi siya nakinig sa akin. Nasa na siya? Mula noon hindi na siya nakita pa. At ang anak ko, pinatay ng babaeng yan ang anak ko! Nagbibintangan na naman si Melissa. Aling Uding, Aling Uding, tumigil na po kayo. Hindi tamang manghusga ng ibang tao. bigla na lang siyang sumulpot dito sa lugar natin. Sino bang nakakakilala sa kanya? Sinong pamilya niya? Anong lahi ang pinanggagalingan ng babaeng yan? Hindi masamang tao si Melissa. Kaya siya nagtatrabaho dahil sa kanyang ina may sakit. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila ng kanyang ina. Kahit kailan, hindi siya nanghusga ng sino man sa atin. Tama bang husgahan niyo siya? Pag-isipan pa siya na masama? Owen, Aling Uding, ano man ang nangyari sa anak niyo o kay Donnie, huwag po tayong basta manisin ng iba. Lalo na ho kay Melissa. nawalan ako ng anak. At malakas ang kutob ko. May kinalaman ng babaeng yan sa nangyari kay Lito. At balang araw, mapapatunayan ko yan sa inyong lahat! Salot! Labis ang ginawang pagtatanggol ni Owen kay Melissa. Si Melissa na walang kibo, lihim na umiiyak. Mabigat sa dibdib ni Melissa ang marinig na ipinagtatanggol siya ng isang taong malapit sa kanya sa kabila ng kanyang paglilihim sa tunay niyang pagkatao. Melissa, anak. Anong... Ipinaghanda ko po kayo ng makakain, inay. Bakit nakagapos ang aking mga kamay? Hindi ho ba yan ang ginagawa natin? Sa tuwing sinusumbong kayo ng sakit nyo, Paano ako makakakain? susubuan ko ho kayo. Heto po. Nay, Ilayo mo sa akin yan. Iba ang gusto ko. Yun ang ibigay mo sa akin, Melissa. nay, lalo po kayong manghihina kung hindi po kayo kakain. Hindi ako mabubusog ng sariwang karne at sariwang dugong yan na galing sa hayop. Alam mo kung ano magpapagaling sa akin. Alam ko, inay. Pero hindi na po mauulit ang nangyari. Kailangan niyong kainin ng anumang pagkain na inihain ko sa inyo. Kumain na kayo. Hindi. Anong hindi? Gusto mo ba akong mamatay, Melissa? Hindi, inay. Ayokong mawala kayo. Ayokong mag-isa. Hindi kayo mamamatay kung sana'y tinulungan niyo lang ang sarili niyo. Tinutulungan ko ang sarili ko, anak.
Gusto kong mabuhay. Pero paano ako mabubuhay? Paano ako lalakas kung pinapahirapan mo ko? Alam niyong hindi totoo yan, Inay. May tao. May tao, Melissa. May kumakatok. Papasukin mo. Si Owen. Owen, alam mo kung sino dumating. Inaasahan mo siya. Pinapunta mo siya dahil sa akin. Sinasabi ko na hindi mo ako matitiis, Melissa. Sige na, buksan mo ng pinto. Papasukin mo. Melissa, pasensya ka na ah. Namili pa kasi ako ng mga regalo ko para sa inyo ng nanay mo. Okay lang yun, Owen. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Gusto mong makilala ang inay ko, di ba? Oo, Melissa. At gusto ka rin makilala ng inay ko, Owen. At para malaman mo kung anong lahi ang pinanggalingan ko. Melissa, kalimutan mo na ang masasamang salitang sinabi sa'yo ni Aling Uding. Kahit anong lahi pa ang meron kayo ng pamilya mo, anumang sakit na nakahahawang meron kayo, buong puso kitang tatanggapin at mamahalin. Alam ko, Owen. At sa pagkakataong ito, desisyon ko ang makilala mo ang nanay ko. Kaya ba niyang sarili niya? Baka may sakit siya. Ayos lang kahit hindi pa kami ngayon mag-usap. Araw-araw na akong dadalaw dito sa inyo. Owen, Mula ngayon, Melissa, ako na ang bahala sa inyo ng inay mo. Poprotektahan ko kayo. Aalagaan ko kayong mag-ina. alam ko, Owen. Oh, bakit ka naiiyak? Ayokong nakikita kang umiiyak, Melissa. Dahil mahal kita. At nalulungkot ako, Owen. Dahil walang patutunguhan ng pagmamahala natin. Ano? Ano bang sinasabi mo? Melissa, Ha? Owen, nais kong ipakilala sa iyo ang aking ina. Bakit nakagapos siya? Inay, ang kasintahan ko ho, si Owen. Melissa, anong sakit ng inay mo? Owen, kasintahan ka nga ba ng anak ko? Napakaswerte mo. Halika, tulungan mo ko. Kalagan mo ang aking mga paa sa pagkakagapos. Gusto kong makaharap kita ng malapitan na. Opo. Wag! Huwag mong tanggalin ang gapos niya sa mga paa. Ano bang sakit niya? Wala akong sakit. Mahina lang ang katawan ko. Hirap na ako. Melissa, bakit mo to ginagawa sa inay mo? Owen, malalaman mo rin. Mahina ang inay mo. Bakit kailangan mo pa siyang gapusin? Dahil ayokong mapahamak ka, Owen. Ano? Kalagan mo ko, Melissa. Hirap na ako. Alam mo, Melissa, naguguluhan ako eh. Hirap na ang inay mo sa pagkakagapos mo sa kanya. Huwag mo kong galitin, Melissa. Alam mo, kaya kong kalagan ang aking sarili sa pagkakagapos at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ha? Hindi ko hahayaang pati si Owen ay mapahamak, inay. Iniharap ko siya sa inyo para malaman niyo na mahal ko siya. Tanggap ko yan, Melissa. Walang masamang magmahal. Pero kahit anong mangyari, ina mo ko at mas pipiliin mo ko kaysa sa lalaking yan. Melissa! Alam mo ba kung anong magandang idudulot nito sa akin? Anak, lalakas ako. Matagal bago uli ako makaramdam ng matinding gutom. Masaya yun, hindi ba? Normal mong makikitang nabubuhay ang iyong ina. Tama na, Nay! Tama na! Kung ganon, totoo ang sinasabi ni Aling Oding tungkol sa'yo. Ang pagkawala ni Donnie, ang pagkamatay ni Lito, lahat yun. May kinalaman ka, Melissa. Owen, Walang kasalanan ng anak ko. Hindi kayo pinilit na pumunta rito para maihain sa akin. Anong... Kusa silang lumapit. Nakangiti pa.
habang gusto nilang kilalanin ang ina ng kanilang nililigawan. Akala nila kapag nakuha nila ang loob ko, tatanggapin ni Melissa ang idinudulog nilang pag-ibig. Totoo naman, hindi ba anak? Inistima ko sila ng maayos. Sadyang mabango lang sila sa pang-amoy ko. Nakakagutom. Ang sarap. Owen, ngayong nakilala mo na kung anong klaseng lahi meron ng pamilya ko, makakaalis ka na. Ikaw ang magpasya kung isusumbong mo kami sa alagad ng batas. Tatanggapin ko yun. Matapos lang ang lahat ng ito. Naalala ko yung unang nanligaw sa'yo. Si Donnie. Duwag. Nakatakbo siya. Pero tuluyan siyang nabaliw. Sayang, hindi ko natikman ang sariwa niyang dugo. Diyos ko, Pero si Lito... Nanghihinan ako. Mula ngayon, wala na kayong mamibiktima, inay. Melissa! Hindi ko hahayaan na magpatuloy kayo sa paghahanap ng mabibiktima. Hindi ako naghahanap. Ikaw, Melissa. Dahil sa'yo, kaya sila kusang pumupunta rito. baka may paraan pa para matulungan ang nanay mo, Melissa. Paraan. Meron. Halika. Lumapit ka, binata. Ibubulong ko sa iyo kung paano. Ha? Umalis ka na, Owen. Alam mo na ang lahat. Malaya ka na. Iwan mo na ako. Hindi! Anong ginagawa mo, Melissa? Kapag pinalis mo siya rito, malalaman ang lahat ng tungkol sa akin. Palapitin mo siya. Dalhin mo siya sa akin. Gutom na ako. Kalagan mo ko, anak. Ano pang hinihintay mo, Owen? Umalis ka na. Huwag mong hintayin na pati ikaw mabiktima. Hindi mo kasalanan na isang aswang ang inay mo, Melissa. Nauunawaan ko na ang lahat. Tinitiis mo ang lahat ng hirap para sa inay mo. Sumama ka sa akin. Owen, Kung wala ng lunas para gumaling ang inay mo, wala ring dahilan kung bakit kailangan mong manatili dito. Hindi tamang dalawa kayong nakakulong sa sumpa ng inyong lahi. Melissa, magiging makasarili ako. Pero mahal kita. Gusto mong baguhin ang buhay mo. Nakahanda akong damayan ka. malalaman ang lahat ng tungkol sa nanay ko. Aalis tayo rito. Mananatiling lihim ang lahat. Hirap na ako, anak. Inay, Sumuko ka na, Melissa. bumitaw kayo sa inyong pangako. Nababaguhin natin ang buhay natin. Nung iwan tayo ni tatay at ni kuya, hindi nyo kayang labanan ang pagiging aswang, inay. Pero nay, mahal ko kayo. Pero hindi ko na kayang mabuhay sa sumpa. Inay, patawarin niyo ako, inay. Inahangam ako, Melissa. Kagaya ka ng iyong ama na paglabanan niyang sumpa. Ngunit tinuskan pa rin siya ng mga kalalakihan sa lugar natin. Pinatay siya. Ganon din ang kuya mo. At ikaw, Melissa. Inay! Hanggang kailan mo pa paglalabanan ng... Melissa, Mahalin mong anak ko. Ilayo mo siya sa mapanghusgang tao. ipinapangako ko po. Anak, Nay! Mahal na mahal ko kayo, inay. Patawarin niyo ako. salamat. Melissa.